Hello guys, umagang kay ganda na naman nga ulit and welcome back again sa aking vlog. So ngayong araw nga po pala ay maaga na naman kami nagalis ng bahay. At kung makikita nyo nga ay medyo may kadiliman pa talaga ang paligid. So ngayong araw nga po pala ay may importanteng mission na naman kaming gagawin. At ito nga ay walang iba kundi ang paghahanap ng karapat dapat tulungan. At mapaabutan ng ating mga kababayan sa abot ng aming mga nakayanan. So ayun, halina't samahan kami. Let's go! A few moments later. Ang una nga pala namin pinuntahan ngayong umaga ay itong aming basket girl na isa sa aming beneficiaries, na isa rin talaga sa mga pamilya na kailangan ng suporta. So ang vlog ko nga palang ito ay behind the scene lamang ulit. At kung gusto nyo nga palang mapanood ang full video nito ay punta lang kayo sa YouTube channel na ito. At siya nga palang aking ama na isang charity vlogger, na isang napakabait at matagal nang tumutulong sa kapwa. Kaya't kung may alam o kakilala man kayo na karapat dapat tulungan ay huwag kayong mahihiyang ilapit sa amin. So matapos nga pala namin makakwentuhan ng aming basket girl ay sinunod na din namin ibigay ang aming dalang handog na blessing para sa kanya, na nagmula din sa iba nating mga kababayan na napakababait at hanga din ay makatulong. So ayun, hanggang dito na lang muna sa ating basket girl. Pero bago yan ay ating muna pakinggan ang kanyang munting awitin sa araw na ito. Kahit tumating parang ihip ng hangin, ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana may di natin pwedeng alamin, liliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko, kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama. Dito ka lang palagi. So ayun, after nga pala namin sa aming basket girl na singer ay sumunod na namin puntahan ang isa sa aming beneficiaries na napakamasayahin. At ito nga pala yung nasa tabing dagat na last time na vlog ko, kasi meron na ulit kaming ibibigay sa kanya na blessing at regalo na alam kong makakatulong at mapapakinabangan niya ng husto sa kabila ng kanyang mga karamdaman. So pagkadating nga pala namin sa bahay nila ay kinausap muna namin sila at nagkwento-kwentuhan muna kami para malibang siya. At ito nga pala si Rosa, ng isa sa aming mga beneficiaries na wala ng ama at ina, at tanging silang tatlo na lang magkakapatid ang sumusuporta sa isa't isa. And si Roseanne nga rin pala ang bunso sa kanilang magkakapatid. At dahil sa kanyang karamdaman ay hindi na niya magawang makalakad at makahawak ng maayos sa mga bagay-bagay. Pero sa kabila ng hirap ng kanilang mga nararanasan ay mas pinipili pa rin nilang maging masaya. So ayun, matapos nga namin magkwentuhan ay eto at ibibigay na namin ang aming munting regalo para sa kanya. Isang bagong cellphone para may magamit na siya na libangan, para hindi na rin sila naghihiraman ng kanyang ate sa isang cellphone na ginagamit nila sa pag-aaral, at nang may maayos na rin siyang mapapanood ng mga comedy movie, kasi yun ang hilig niya, manood ng mga nakakatawa. So dito nga sa part na to ay grabe at agang-aga ay napaiyak kami dahil sa sobrang saya, lalo na sa napakagandang sinabi ni Roseanne sa aming lahat. Kaya kung gusto niyo mapanood ang full video na ito ay punta lang kayo sa YouTube channel Andy Kayakap Vlogs, at para malaman niyo rin ang kwento ng pamilyang ito. And ayun, hanggang dito na lang muna. A few moments later. So ayun, matapos nga pala namin may abot ang mga tulong sa aming mga beneficiaries ay pagka-uwi naman namin ay diretso na agad ang inyong lingkod sa farm para dito naman tumulong, at talaga nagtataasan na ang mga damo. At nakakahiya din naman kapag may bigla ang bisita at wala man ng katabas-tabas o kalinis-linis ng mga paligid. So dami din naman ang tanim namin dito, ay kulang na lang ay bunga. Maliban na lang talaga sa puno ng niyog ay talagang hindi nauubusan ng bunga. Kita nyo ga yan? Oh, pagkakasarap ng buko niyan, kaso natanggal. So ayun, hanggang dito na lang muna. See you next vlog and God bless. Bye bye.